Hindi lang bomba at bala ang digmaan. Impormasyong paniktik din ang kailangan. Hindi makakagalaw ang hukbo ng bulag. Kailangan nila ng eksakto at napapanahong impormasyon para maplano ang kanilang susunod na mga hakbang, manatiling isang hakbang sa unahan ng kanilang mga kalaban at maiwasang mabigla. Ang kinalabasan ng labanan ay depende sa husay ng bawat panig sa pagkuha at paggamit ng datos, bagay na alam ng Ukraine. Dahil dito, tinarget ng Kiev ang kagamitan ng Russia sa pangangalap ng impormasyon, kabilang ang mga radar station sa lupa at eroplano ng airborne early warning at control. Isa-isang sinisira ng Ukraine ang mga mata ng Russia sa impapawid at wala nang magagawa si Pangulong Vladimir Putin para pigilan ito. Sa halip, napipilitan siyang manood habang ang kanyang mga eroplano ng Airborne Early Warning at Control o AEW at AEWNC ay sistematikong winawasak. Hindi maaaring maliitin ang epekto nito dahil napakahalaga ng mga sistemang AEW at AEWNC sa makabagong digmaan. Epektibo silang lumilipad na radar station, nagbibigay ng 360 degree malayo ang pagtukoy sa banta sa impapawid, dagat at lupa. Kayang makita ng marami ang mga target mula daan-daang milya, nagbibigay ng babala at sapat na oras sa ground team para maghanda sa pag-atake sa pamamagitan ng pag-iwas o depensa. Ginagamit ang mga eroplanong ito bilang command center sa himpapawid, kumukuha at nagpapamahagi ng real-time na impormasyon para i-coordinate ang mga fighter, magsagawa ng missile strike at bombing, at pamahalaan ang komplikadong labanan. Mahalaga sila dahil nagbibigay ng real-time na datos at mahalagang impormasyon sa labanan na kailangan ng modernong militar para magtagumpay. Lubhang umasa ang Rusya sa Beriev Alimampu para matugunan ang kanilang AEW at AEWNC na pangangailangan. Binuo bilang kahalili ng Tupolev 126 na nagsimulang gamitin ang sandatahang lakas ng Soviet noong dekada 60. Ang Alimampu ay unang lumipad noong 1978 at 78 at opisyal na nagsimulang gamitin makalipas ang ilang taon noong 1985. Batay ito sa Ilyushin Tu-70 transport plane at may teknikal na espesikasyon tulad ng abot na 40,000 talampakan operational range na lampas 4,000 milya at flight endurance na mga 6 na oras na maaaring pahabain gamit ang mid-air refueling. Ang natatanging tampok ng eroplanong ito ay ang 30 talampakan lapad na rotodome sa ibabaw ng fuselage na may malaking surveillance radar system. Tinaguriang Mushroom. Pinapayagan ng radar na ito ang Alimampu na iskan ang paligid nito at matukoy ang mga target sa himpapawid sa layo na hanggang 650 kilometro o 400 milya at mga target sa lupa na umaabot sa 300 kilometro o 170 milya. Kaya rin ang Alimampu magpadala ng guidance data sa hanggang 12 kaalyadong jet ng sabay. Halimbawa, pwede nitong ibigay ang eksaktong lokasyon ng mga asset ng Ukraine sa mga kalapit na strike aircraft, kaya magagawa nilang atakihin ito nang hindi umaasa sa sarili nilang radar systems. Sa huling mga taon ng Unyong Sobyet, hanggang 5 eroplano ang ginagawa bawat taon at mahigit 4 na po ang natapos bago mabuwag ang Unyon. Natigil na ang produksyon noon, pero binanggit ng Kremlin ang posibilidad ng paggawa pa ng A-50 sa hinaharap at patuloy na in-upgrade ang natitirang eroplano gamit ang bagong computer at avionics systems para mapanatili sa makabagong pamantayan. Kaya kahit ilang dekada na, maasahan at may kakayan pa rin ang A-50 bilang AEWNC na eroplano at napatunayan na ang halaga nito sa puwersa ng Kremlin ng maraming beses. Lumipad ito sa Chechnya, sa magkabilang digmaang Chechen at nagpalakas sa Russia noong digmaang Russo-Georgian at digmaang sibil sa Syria. Hindi na nakagugulat na muling umasa ang Russia sa Alimampu sa kanilang pananakop sa Ukraine. Inasahan ng mga commander ng Kremlin na ang maaasahang eroplanong may airborne radar ay tutulong laban sa mga jet ng Ukraine at mga surface-to-air missile at magbibigay ng mahalagang datos sa pag-target para sa mga kampanya ng kinetic strike ng bansa. Sa loob ng ilang panahon, naging ayon sa plano ang lahat. Pero hindi basta-basta manunood lang ang Ukraine at hahayaan ang mga mata ng Russia sa impapawid na sumilip at manghimasok sa kanilang mga operasyon. Lubos na naunawaan ng mga komander ng Kiev ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga early warning aircraft na iyon at na nagkaroon sila ng kakayahan, agad silang nagsimulang magplano para pabagsakin ang mga ito, partikular na tinutukan ang mga modernisadong modelong A-50U. Iniulat na may 8 ganitong eroplano ang Russia na magsimula ang digmaan.
Isa ay napatigil sa operasyon makalipas ang isang taon noong Pebrero 26, 2023. Iniulat noon na ang Asosasyon ng mga Puwersang Panseguridad ng Belarus ay nagsagawa ng drone attack at napinsala ang 50 na eroplano sa airbase malapit sa Minsk. Ang pag-atake ay iniuugnay sa Serbisyong Panseguridad ng Ukraine, SSU, at iniulat na ang nasirang eroplano ay hindi na muling nagamit. Pagkalipas ng halos isang taon, noong Enero 2024, tinamaan ang ikalawang A-50 habang naka-duty. Lumilipad ang eroplano sa dagat ng Azov nang bigla itong mawala sa radar. Maya-maya, may ulat na isang Rusong Su-30 ang nagbalita tungkol sa hindi pa kilalang eroplano na nagliyab at nag-crash landing. Kalaunan, napag-alaman na ito pala ang naging resulta ng isang maingat na pinlano at perpektong naisagawang pag-atake ng Ukraine na nagsimula na pala ilang linggo bago ang insidente. Ayon sa mga analista, sinadya ng Air Force ng Ukraine na targetin at gawing inutil ang mga radar station ng Russia sa buong Crimea. Dahil dito, napilitan ng mga Ruso na ilipat ang isang A-50 sa lugar. Kaya ito ay napasa ilalim sa abot ng Ukrainian surface-to-air missile battery. Pagkatapos, pinaputukan ng battery ang A-50 kaya ito lumubog sa dagat. Sa madaling salita, matalinong naglatag ng bitag ang mga puwersa ng Kyiv na diretsong pinasok ng eroplanong Ruso at hindi pa doon natapos sa kanilang plano. Pagkalipas ng isang buwan, Pebrero 23, iniulat ng mga Ukrainian na napatumba ulit nila ang isang A-50. Nailat na nangyari ito sa dagat ng Azov, malapit sa Krasnodar Krai sa Rusya. Pinaputok ang isang long-range S-200 missile system mula Soviet era sa eroplano. Nagdulot ang pagbagsak nito at ikinasawi ng 10 Ruso, kabilang ang ilang matataas na opisyal. Patuloy na dumidiin ang Ukraine sa mga sumunod na linggo. Noong unang bahagi ng Marso, 2024 nagsagawa ito ng drone strike sa planta ng eroplano sa Taganrog, isang kilalang lugar ng pagkukumpuni ng A-50. Kitang-kita sa satellite image ang pinsala sa hangar na pinaglalagyan ng mga A-50 at iba pang espesyal na eroplano. Walang ibang detalye, pero tiyak na posibleng may nasirang isa o higit pang eroplano sa pag-atake. Noong Hunyo 2025, muling tinamaan ng matinding dagok ang nabawasang fleet ng A-50 dahil sa operasyong Spiderweb, isa sa pinakamalaki at matagumpay na drone attack ng Ukraine sa Russia. Noon, karamihan sa headline tungkol sa pag-atake ay tumuon sa ulat na winasak na Ukraine ang hanggang isang katlo ng bomber fleet ng Kremlin. Isang mas maliit ngunit napakahalagang detalye ang halos hindi napansin. Kasabay ng mga bomber, matagumpay ding tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang dalawang magkahiwalay na A-50 sa operasyon. Ilang mamamahayag at eksperto sa militar ang nagbahagi ng balita, kalakip ang satellite imagery at video bilang patunay na dalawang eroplano ang napinsala, lalo na sa kanilang radar housing rotodomes. Nagpatuloy ang sistematikong pagwasak sa mga A-50 noong Nobyembre 2025 nang muling umatake ang Ukraine sa ilang mahahalagang estratehikong pasilidad militar at industriyal ng Russia. Isa itong napakalaking misyon na isinagawa ng mga unit mula sa mga puwersang rocket at artilyerya, espesyal na puwersang operasyon, mga unit ng baybaying missile ng hukbong dagat at ng puwersa ng mga sistemang walang tauhan ng Ukraine. Sabay-sabay, gamit ang missile drones at Neptune cruise missiles, tinamaan muli ng mga puwersang ito ang pasilidad ng pagkukumpuni ng A-50 sa Taganrog. Ilang pagsabog at sunog ang naiulat sa lugar na tiyak na nakaabala sa anumang isinasagawang pagkukumpuni, maintenance o modernisasyon ng mga natitirang A-50 sa lugar noong panahong yon. Noong Marso 2026 inatake muli ng Ukraine ang partikular na eroplanong ito. Noong Marso 17 tinamaan ng mga unit ng Ukraine ang ika-123 planta ng pagkukumpuni ng eroplano sa Staraya Russa, Novgorod. Tulad ng pasilidad sa Taganrog, malagaring infrastrukturang militar ang lugar na ito, kung saan inaayos at ina-upgrade ang iba't ibang eroplano. Ayon sa satellite imagery, may hindi bababa sa 9 na Il-76 transport plane sa paliparan noon, na siyang naging basehan ng disenyo ng A-50. Ayon sa mga paunang ulat, malinaw na may pinsala sa isang maintenance hangar. At noong Marso, 20 kinumpirma ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine sa isang post sa Telegram na isa pang A-50 ang tinamaan sa pag-atake. Nakumpirma na ang pinsala sa A-50 na eroplano para sa malayong pagtuklas gamit ang radar. Nasa loob ito ng planta para sa maintenance at posibleng naghihintay ng modernisasyon. Bago talakayin ang epekto ng mga pag-atake ito at ang kahulugan nito sa kinabukasan ng Russia at Ukraine, kung gusto mo pa ng ganitong impormasyon,
Mag-subscribe ka sa The Military Show. Lingguhan naming sinusuri ito. Nagkakaiba-iba ang mga ulat tungkol sa eksaktong bilang ng mga operational na A-50 na natitira sa Russia, pero kahit ang pinakamapagbigay na pagtataya ay nagsasabing kakaunti na lang ang mga eroplanong ito. Ayon sa Russian Center para sa Estratehiya at Teknolohiya, ang KAS think tank, 4 na lang ang magagamit na A-50 sa anumang oras. Hindi ito malaking bilang at hindi sapat para matiyak ng Russia ang ganap na pagsaklaw sa sariling teritoryo o sa mga reyon ng Ukraine na sinasakop pa rin nila. Tuwing may 50 na papabagsak o pansamantalang hindi magamit, seryosong dagok ito sa puwersa ng Kremlin dahil bagamat lumana ang mga eroplano ito, mahalaga pa rin sila. Nagbigay ang mga eroplanong ito sa puwersang Ruso ng napakaraming mahalagang impormasyon mula simula ng labanan hanggang ngayon. Nakatulto nito sa tropa ng Kremlin na mabilis tumugon sa banta mula sa himpapawid, mapigilan ang drone at misil ng Ukraine at may koordina ang sarili nilang mga pag-atake sa ari-arian at infrastruktura ng Ukraine. Dahil napakabihira at mahal, umaabot sa $350 milyong bawat isa at di na ginagawa, bawat pagkawala ay napakahalaga. Sa militar, ang pagbabagsak ng A-50 ay hindi lang karaniwang pagsira ng kalabang eroplano. Para itong pagwasak ng malaking barkong command and control. Agad nawawala sa kalaban ang saklaw ng radar. Buong mga reyon ay hindi na nasasaklaw ng radar. Naputol ang daloy ng intelihensya, kaya maraming kagamitan tropa at infrastruktura ang biglang nawala ng mahalagang tagapagbantay mula sa himpapawid. Malaki ang epekto nito. Nakakakita ang mga A-50 ng mas malayo kaysa karamihan sa ground radar dahil gumagana sila sa mataas na altitude. Dahil dito, kapag may nawalang ilan sa mga eroplano, mas nahihirapan ang Russia magbantay sa himpapawid laban sa mga paparating na eroplano, misil o drone. Dahil sa kakaunting mapagkukunan, kailangang pag-isipan ng mga commander ng Kremlin kung paano pinakamainam gamitin ang natitirang kagamitan. Kapag may isang eroplano na nasira o nawasak, maaring kailanganin nilang ilipat ang isa pa para palitan ito. Gayunpaman, sa paggawa nito, tiyak na may mabubuksang mga puwang sa ibang lugar na mapapakinabangan ng Ukraine. Isa itong klasikong sitwasyong walang panalo. Palo talagang Russia kahit anong gawin. Walang madaling sagot o solusyon. Tandaan din na kahit hindi masira ng Ukraine ang mga eroplanong ito, hindi naman talaga bago ang mga ito. Kahit buo pa, kailangan pa rin ng maintenance. Kailangan magpahinga ang crew, lagyan ng gasolina ang eroplano at iba pa. Ito marahil ang dahilan kung bakit nakatuon ang ilang pag-atake ng mga pwersa ng Ukraine sa mismo mga lugar kung saan madalas nakaimbak ang mga eroplanong ito kapag hindi ginagamit. Hindi lang ito nabibigyan ng pagkakataon na masira o tuluyang mawasak ang anumang eroplanong naroon sa oras na yon, kundi naaantala rin ito ang pangunahing infrastruktura na kailangan para mapanatiling lumilipad, may gasolina at gumagana ang mga eroplanong ito. Habang mas maraming A-50 ang nawawala sa Russia, mas mag-iingat sila sa natitirang ilan sa kanila. Malamang na makikita natin ang mga komandante ng Kremlin na mas tipid na gagamitin ang mga eroplanong ito sa mga susunod na panahon. Hindi lang ito nagdudulot ng negatibong epekto sa kabuuang radar coverage at depensibong kakayahan ng Russia, kundi pati na rin sa kanilang kakayahang umatake. Kahit hindi ang A-50 ang nagbomba o nagpaputok ng misil, sila ang nagbibigay ng datos na ginagamit ng mga strike fighter ng Russia para matukoy ang eksaktong lokasyon ng mga target. Kung walang A-50 na tutulong, mapipilitan ang mga fighter na umasa sa sarili nilang radar o ground control na posibleng magdulot ng panganib at bawasan ang bisa nila. Hindi ibig sabihin na bulag na ang Russia. Meron pa rin silang ground radar, fighter radar, satellite at iba pang surveillance system para sa impormasyon. Unti-unti nang nawawala ang marahil pinakamahalagang tagamasid ng Kremlin sa himpapawid at mukhang wala ng solusyon dito ang Kremlin. Binanggit ng bansa ang muling produksyon ng 50 na eroplano, pero tila wala itong sapat na pondo o resources para magawa ito, na posibleng dahil sa kasalukuyang problemang pang-ekonomiya. Ipinagmamalaki rin ng Rusya ang mga programa para sa modernisasyon at pag-upgrade ng kanilang tumatandang fleet ng A-50. Pero malinaw na ang mga bago at pinahusay na A-50 unito ay hindi sapat na matibay para mapaglabanan ang mga atake ng drone at missile ng Ukraine dahil ilan sa mga ito ay napatumba na. Sinubukan din ng Kremlin pero nabigo itong gumawa ng kapalit ng A-50 ang A-100. Ito sana ang unti-unting papalit sa A.
50 dala ang mas advanced na radar tracking, mas malalakas na makina at bagong electronic warfare suite. Sa kasamaang palad para sa Russia, matagal nang naipit sa alanganin ang proyekto. Unang lumipad ang prototype na eroplano noong 2017, pero simula noon ay kakaunti na lang ang balita tungkol sa A-100 maliban noong Nobyembre 2025 nang iginiit ng puwersa ng Ukraine na nawasak nila ang prototype. Dahil sa lumalalang desperasyon, iminungkahi ng Moscow ang paggawa ng hybrid na eroplano na pagsasama ng airborne surveillance, maritime patrol, reconnaissance at anti-submarine sa isang plataporma tulad ng Swiss Army knife. Batay sa mga tumagas na file ng Beriev, ang kumpanyang gumawa ng A-50, ibabatay ang bagong eroplanong ito sa B. 200 na amphibious jet, isa pang eroplano ng Russia na may magulong kasaysayan. Ipinapakita ng mga file na kulang ang Russia sa mga kinakailangang piyesa para sa mga eroplanong ito dahil ang mga makinang kailangan ay gawa sa Ukraine at wala pang lokal na kapalit ang Moscow. Kaya, ang A-100 ay isang kabiguan. Ang B, 200 hybrid na eroplano ay wala ring patutunguhan. Dahil dito, kuunti na lang ang natitirang Soviet-era A-50 ng Russia na magagamit nila para sa AEW at AEW&C na pangangailangan. Samantala, lumalakas ang posisyon ng Ukraine tuwing nakakapagpabagsak o nakakasira sila ng A-50. Hindi lang nito pinapalala ang kahinaan ng kalaban, binubuksan din ito ang mga puwang na pwedeng samantalahin. Malapit nang ma-upgrade ang kakayahan ng Kiev sa himpapawid, kaya mas madali nilang mapupunteriya ang mga puwang na yon. Noong Oktubre 2025, pumirma ang Kiev ng kasunduan sa Sweden para sa pagbili ng hanggang 150 Sub-JAS 39 Gripen na single-engine supersonic multi-role fighter aircraft. Dinisenyo para pagsamahin ang strike at reconnaissance, kinikilala ang Gripen bilang mahusay na fighter ng 4.5 henerasyon. Sikat ito dahil sa matipid na disenyo, mababang maintenance at advanced na teknolohiya tulad ng mas mahusay na kakayahan sa electronic warfare kumpara sa ibang kakumpetensya. Ayon sa dating opisyal ng NATO, isa ito sa pinakamagagaling na warplane sa mundo, pinakamahusay na fighter bukod sa stealth F-22 at F-35 at kayang tapatan ang anumang ipadala ni Putin. Noong Pebrero 11, 2026, inanunsyo ng Ukraine na gagamitin ito ang bahagi ng bagong pondo ng suporta ng EU para simulan ang pagbili ng mga Gripen fighter. Makalipas ang ilang buwan, Abril 17, kinumpirma ni Pangulong Volodymyr Zelensky na nagsimula na silang magsanay ng sariling piloto sa Gripen at lalo pa itong palalawakin pagdating ng taglagas 2026. Kung tama ang tantiya, posibleng magpalipad na ang Ukraine ng pinakamahusay na European fighter jets kapag mahina ang puwersa ng Russia sa himpapawid. Dahil sa long-range Meteor air-to-air missiles, maaaring gamitin ang Gripen para tumbukin at wasakin ang mga fighter at strike bomber ng Russia. Dati, umaasa ang Kremlin sa A-50 para matukoy ang mga banta at mapanatiling ligtas ang ganitong eroplano. Nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa mga kalaban na daan-daang milya pa ang layo, kaya nagkakaroon sila ng abante kung kailangan tumakas. Dahil dito, nagawa ng Russia na ilapit ang kanilang mga strike aircraft sa mga frontline, nagsasagawa ng matitinding pambobomba, missile strikes at iba pang agresibong operasyon gamit ang kanilang Su-34, Su-35 at MiG-31 halimbawa. Kung di magamit ang A-50 di rin makikinabang ang parehong eroplano sa proteksyong iyon. Baka hindi nila alam na tinatarget na sila ng Ukrainian Gripen o may paparating na Meteor missile hanggang huli na. Ito ay nabanggit sa isang kamakailang artikulo ng Defense Express na nagsasaad na isa sa mga pangunahing layunin ng Gripen ay itaboy ang mga Russian Su-34 strike aircraft na may dalang guided bombs palayo sa frontline. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagkawala ng mga A-50. Hindi lang nito binubulag ang war machine ng Kremlin, kundi itinutulak pa ito sa mas mapanganib na sulok na baka hindi na ito makalabas. Ngayon, para malaman pa kung paano lalong napupunta sa panig ng Ukraine ang takbo ng digmaan, panoorin ang video na ito na masusing tumatalakay sa pinakabagong sandata ng Kiev, ang FPFP-7 Tuldok X missile. Panoorin ang video na ito para makita kung paano matinding krisis sa moral sa hanay ng mga sundalong Ruso ang nagtutulak sa 10,000 sundalo ng Moscow na iwan ang kanilang mga pwesto at mas pinipiling makulong kaysa lumaban. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para hindi mo ma-miss ang iba pang ganitong video.